This is when the moments turn to memories, and this is when the future. Tumayo ang lahat. Binibining Antoinette, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Sa pangalan ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po, ma'am. Kamusta naman ang inyong araw? At napansin ko na hindi nakahanay ng maayos sa inyong upuan. Maaari bang ihanay at pulutin ng kalat na makikita ninyo? At maaari nang umupo. Ngayon, mag-check muna tayo ng attendance. Para sa mga babae, pag tinawag niyo ang apelyido ay isasagot niyo ay bulaklak. At para naman sa mga lalaki, isasagot niyo ay ibon. So, magaling! Naggagalak ako na walang lumiban sa klase. Noong nakaraang tagpo, ano nga yung tinalakay natin? Yes, tama! Pabula. Ano nga yung pabula? Ginoong James? Tama! Ang pabula, ito yung mga tauhan ng mga hayop. Sa isang? Tama! Antoinette! Kwento! So ngayon, handa na ba kayo sa ating bagong talakayan? Wow! Nagagalak ako na handa kayo. Pero bago yan, magkakaroon muna tayo ng maikling gawain. Ngayon, may hinahanda ako ng mga listahan na makakasama ninyo. Ito ay pangkatang gawain. So, makinig kayo ha. Sa babasahin ko, pangkat 1, Angelica, Remark, pangkat 2, Okay, nakinig na ba kayo lahat? Nailista niyo na ba lahat ng inyong mga kasama? Pumunta na kayo sa inyong mga pangkat. May inihanda ako dito ng mga isang talata at pamagat. Ang gagawin ninyo ay dudugtungan ninyo ito. Ito sa pangkat 1, pangkat 2, at pangkat 3. So, ang gagawin ninyo ay bawat membro ay dudugtungan ninyo kung ano yung nakatala dyan. Naintindihan ba ng lahat? Ang puntos na ito ay 30 points. At ang minuto na ilalaan natin dito ay 5 minuto. Kapag natapos na kayo, ay papaskilin nyo dito sa ating pisara. Okay, maaari na kayo magsimula. Yung minuto ay nagsimula na. Okay, tapos na. Napansin ko na mahusay ang inyong pinaskin dito. Nagagalak ako na mayroon kayong kaunting kaalaman. Kaya ngayon, para sa ating formal na talakayan, bago pala yan. Ano sa tingin mo, Angelica, ang ating tatalakayin ngayong araw? Mahusay, sanesay, nalalapit ang iyong sagot. Dahil ngayong araw ay tatalakayin natin ang sanesay. So ano nga ba ang sanesay para sa ating formal na talakayan? Ano nga ba ang sanesay? Sanesay, isang paglalahad ng sariling opinyon o puro-puro o yung mga damdamin, yung galing talaga sa atin. Ganyan ang sanesay. Ito ay, sino dito nakakilala kay Abadela? Alejandro Abadela. Tama, Inan! Mahusay! Bilang pagdadagdag sa sinabi ni Inan, si Alejandro Abadela ay isang kilalang manunulat ng sanaysay at kwentista. Siya rin ay kilala na binansagang ama ng modernong panulaan sa Pilipinas. Kaya ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang bahagi ng sanaysay. Ang bahagi ng sanaysay ay simula, pakibasa lahat, simula, katawan at wakas. So, uunahin natin ang simula. Ang simula ay, kung papansinin nyo rito, ay makakuha ang atensyon, makakuha ng
ng mambabasa sa pamamagitan ng pagpapakilala ng manunula. So dito yung pumapasok yung nagiging curiosity, yung integratibo talaga yung magbabasa na babasahin niya. Kasi sa unang pagbasa ko lang niya, wow, ang ganda naman ito, gusto ko itong ipagpatuloy, ganyan. So kaya kung gusto niya ay sa pagsusunod na salaysay, dapat ganyan ang inyong pamungan bilang simula. At ang katawan naman dito yung pagtatalakay sa yung mga sinabi niya sa panimula. Yung makikita ang pagtalakay sa mahalagang puntos ukol sa tema at nilalaman ng salaysay upang manawaan ito ng mambabasa. So dito yung tinatalakay yung mga issue, kung ano yung gusto ninyong pag-usapan. Na halimbawa ay kahirapan o korupsyon na inyong tema. So, dapat dito sa katawan, tinatalakay nyo kung ano yung korupsyon, ano yung positibo at negatibo niya. So, dito naman sa wakas. Ano naman ang wakas? Ito ay nagsasara sa talakayan na ganap sa katawan at salaysay pangwakas na salita o yung buod. So, dito yung kabuuhan na isang opinyon o puro-puro ng isang manunulat binubuod niya. So dito yung nasusolusyonan at binibigyan niya ng malinaw, kaisahan at pagkaugnay-ugnay. So, ano nga yung bahagi ng salaysay? Simula, katawan, wakas, mahusay. So, ngayon, susukatin ko kung nakinig ba talaga kayo. Kaya ngayon, magkakaroon tayo ng may niyanda ako dito na isang na sasagutan ninyo. Simple lamang. Sasagutan ninyo ito batay sa sumulat kayo ng salaysay ukol sa karanasan ninyo. Ipasa. So, sa karanasan ninyo, yung hindi ninyo malilimutan karanasan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Okay, yung 5 minuto ay natapos na pagpasa. Hindi ko muna ito ibabalik kasi i-check ko muna ito at lalagyan ko ito ng feedback ko. Ha? Naunawaan ba? Magaling. So ngayon, gusto kong i-ano ninyo, magsulat ulit kayo ng kung bakit nga ba mahalaga pag-usapan natin ang salaysay. Gusto ko magsulat kayo ng tungkol sa ating, dapat ay maihugay ninyo sa ating paksa ngayon na salaysay. Okay? Pakipasa. Tapos na? Okay, mahusay. So ngayon, mahalaga talaga natin pag-usapan ang salaysay dahil ito yung nagbubukas at ito yung instrumento at pundasyon natin upang ipahayag natin ang sarili nating mga opinyon o mga hinaing sa mga bagay-bagay. No? At dapat din natin tandaan na dapat ito may kaisahan. So ngayon ay magkakaroon muna tayo ng maikling pasulit. So hindi nyo na kailangan isulat ang mga katanungan, sasagutan nyo na lang ito. Ha? Sasagutan nyo na lang ito. Okay? Tapos na, inyo pakipasa. Okay, may naiintindihan. So bago ko kayo pakawalan, magkakaroon muna tayo ng takdang aralin. Pero ito ay, meron akong inihanda na rubrics, pero mamaya ko na lang ibibigay kasi hindi pa tapos na i-print. So, ang gagawin ninyo ay, kailangan ninyo magsulat ng salaysay tungkol sa mga issue o paksang umiiral sa panahon ng kasarinlan na umiiral hanggang ngayon sa kasalukuyan. Naintindihan ba? Okay. So, magsita yung lahat. Paalam sa lahat. Paalam na po. Paalam.